Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So ito po pag-uusapan natin mga kababayan ay walang iba lang naman kung hindi etong sinabi ni Sara Duterte dito sa The Hague, Netherlands, na kung saan mga kababayan baka daw po mapatulad sa nangyari kay Ninoy Aquino yung kanyang ama. Ano po at dito matatalakay din po natin etong matinding ginawa ni Isko Moreno sa mga kabataan na sumuporta kay PBBM noong panahon ng eleksyon pagkatapos matalo nitong si Isko mga kababayan. Pero bago po natin pag-usapan yan, lagi ko naman po sinasabi sa inyo na kung kayo po ay bago pa lamang po dito sa ating YouTube channel, wag nyo po sanang kalimutan na i-like po ito pong video natin na ito at wag nyo na rin pong kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel. Hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa tuwing mag-upload po tayo. Ano po, so ito, umpisahan na po agad natin. Ito pong ating talakayan dito po sa mga nakita nating balita. Di ba kung matatandaan nyo mga kababayan, malimit magsalita etong si Sara Duterte na ipapatumba siya mga kababayan at may mangyayaring hindi maganda sa kanyang tatay kapag umuwi ng Pilipinas. Pero kung titingnan nyo mga kababayan, sino ba ang may utak para magpatumba ng tao? Sino ba ang may mindset para magpakitil ng buhay ng mga kababayang Pilipino po natin, especially ng buhay ng isang presidente? Dahil kung matatandaan nyo mga kababayan, noong 2024, may nangyari po na kung saan mga kababayan noong mga panahon na inuusig, etong si Zulaika Lopez dyan po sa Quadcom, di ba nang gagalaite, etong si Sara Duterte, hindi nga niya maiwanan, etong si Zulaika Lopez na naging dahilan pa nga para sa isang press briefing or live nila sa Zoom. Mga kababayan ay nakapagsalita ng hindi maganda itong si Sara Duterte. Pinagbantaan po niya ang buhay ng isang presidente, ng First Lady at ang buhay din ng House Speaker mga kababayan. So ngayon kung iisipin yung mabuti, sino ba ang may utak or may mindset mga kababayan para magpatumba ng isang presidente, First Lady at isang House Speaker para lamang po masunod niya yung kanyang kapakinabangan na kapag nawala ang presidente sa kanyang landas, magiging presidente po siyang sunod. Kasi kung titingnan po natin, kung nagagawa ni Sara Duterte yan sa ibang tao, kaya niya din pong gawin yan mga kababayan sa mga taong malalapit po sa kanya. So ngayon, pakinggan po natin ito para klaro. Alala ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagbilin na ako, ma'am. Ayan! Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. Tapos mga kababayan, kung titingnan nyo, di ba nung nagsalita itong si Sara Duterte dyan sa Hong Kong, may mga sinasabi pa siyang pabiro mga kababayan na baka daw may inutusang tao itong gobyerno ni PBBM para siya ipatumba. Di umano, tapos noong nasa The Hague, Netherlands, sinabihan niya daw po yung kanyang tatay na kapag umuwi ng Pilipinas, baka mangyari sa kanyang tatay yung katulad sa nangyari dito kaya Ninoy Aquino Jr. Kaya nga kung iisipin po natin, kung ang presidente nga hindi binibitawan yung mga ganyang klase ng salita at ang gusto lagi ng presidente ay daanin sa legal mga kababayan, paano kaya nasasabi ni Sara Duterte yung mga ganyang klase ng salita? Paano po kaya niya nasisikmura na mag-imbento ng kwento para lamang siraan ang presidente at sirain ang imahe ni PBBM? Kasi kung titingnan po natin, sino ba ang may utak kriminal para mag-isip ng mga ganitong klase ng gawain? Mga kababayan, di ba siya lang yung may utak kriminal mga kababayan para mag-isip na mga ganyang klase ng gawain na gusto niyang ipatumba ang presidente, ang First Lady at saka ang House Speaker, dahil alam naman po natin na kapag nawala ang presidente, kapakinabangan niya po yun. Siya po ang aani lahat ng yon kapag nawala ang presidente, dahil magiging presidente po siya mga kababayan at alam naman natin na siya po ang susunod kay PBBM dahil siya po ang vice-presidente ng ating bansa. Kaya nga kung titingnan po natin yung mga paawa nila ngayon, pambubudol nila, ginagamit pa nila yung history ni Ninoy Aquino Jr., laos na po yan, gasgas na po yan mga kababayan. Gaya nga ng sabi ko sa inyo kanina, kung yun ngang dalawang pamilyang Aquino
or miyembro ng pamilyang Aquino na dalawa naging presidente at hindi na po nila pinaimbestigahan yan, hindi na po nila binuksan ang kaso niyan mga kababayan, dapat tinitingnan man lang ni Sara Duterte na kung yun ngang pamilya nanahimik, dapat konting respeto naman. Kaso ang problema mga kababayan, kapag pala ikaw ay nasa sitwasyon na ikaw ay kumukuha ng simpatya, nagpapaawa sa publiko, talagang kahit na sino gagamitin po nila para lamang makakuha po sila ng simpatya sa mga kababayang Pilipino po natin. Pero lagi ko naman po sinasabi sa inyo, kung siya nga ay nakakapag-isip ng mga ganyang klase ng pag-iisip, kayang-kaya din po niyang gawin yan sa mga tao na malalapit po sa kanya. So ngayon, comment below na lamang po mga kababayan kung ano po masasabi nyo, hingil po dito kay Sara Duterte. At punta na po tayo dito sa next topic po natin. Ayon po dito sa Facebook page mga kababayan na bakit mo binenta, eto daw, hindi namin makakalimutan ang ginawa mo Isko na paggigiba sa Lupe de Vega basketball court noong matapos ang presidential election. Pinulitika mo ang Barangay 329 kung saan si BBM ang ibinoto ng mga tao at hindi ikaw. Yan po yung sabi dito mga kababayan. Kasi kung makikita nyo, etong quote-in-quote na nakalagay dyan, do not forget sa mga batang Maynila na nakapaglaro sa Lupe de Vega o Lup de Vega basketball court, huwag nating kalilimutan na noong Mayo 2022 ay pinagiba ito ni Isko Moreno dahil si Bongbong Marcos ang nakakuha ng malaking boto dito at hindi siya. Pinulitika tayo ni Isko. Yan po yung sabi dyan. Ngayon may article siya na nasa sa baba. Basahin po natin etong nilalaman ng article na galing po sa DWIZ. Sabi dito mga kababayan, yan yung source natin ha, DWIZ, upload po nila yan. Babasahin lamang po natin yung nilalaman. Kabataang BBM supporters inape ni Mayor Isko Moreno. Bakit daw mga kababayan? So kung titingnan nyo, ito yung mga ginawa nila after. Ayan, ito yung before mga kababayan na kung saan tinatanggal yung court or yung basketbulan ng mga kababayan po nating kabataan dyan po sa Maynila. Ano po ngayon, sabi dito, nagulat ang mga kabataan sa Barangay 329, Lupe de Vega sa Maynila matapos ipagiba ng pamunuan ng Manila Traffic and Parking Bureau, MTPB, at Department of Public Service, DPS, ang kanilang basketball court nang wala umanong koordinasyon sa kahit na sinong opisyal ng barangay. So sabi pa dito mga kababayan, ito daw, napag-alaman na noong nakaraang Mayo 14, 2022, Biyernes, nagtungo sa lugar ang mga tauhan ng NTPB at DPS para kausapin ang mga involved sa nasabing paliga ng barangay. Ayon sa ilang tauhan ng nasabing liga, naging maayos naman ang kanilang naging usapan at hinihikayat sila na magtungo sa City Hall ng araw ng Lunes, Mayo 17 upang kausapin ang hingil sa nakuhang impormasyon ng pamahalang lungsod na sinasabing ginagawang sugala ng basketball court. Subalit Mayo 15, Sabado, agaran na lamang umanong giniba ang Lupe de Vega basketball court na wala man lang nagawa maging ang mga opisyal ng barangay sa naging aksyon ng pamahalaang Moreno mga kababayan. Ibig sabihin, noong panahon po ni Isko Moreno na nalaman po niya at nakita niya na lamang itong si PBBM, dyan po mga kababayan sa barangay ng Lupe de Vega, pinagiba niya yung basketball court mga kababayan at tinanggal niya yung basketball court. Una, naging maayos naman yung pag-uusap pero hindi po tumupad etong pamunuan ni Isko Moreno sa napag-usapan mga kababayan at pinagiba agad yung basketball court. Ano po, so sabi pa dito, basahin pa natin. Nalulungkot ang may 2,000 kabataang manlalaro na may 108 terms na lumahok sa liga at pawang mga BBM supporters at lubhang naapektuhan ng pagwasak ng court at maging ang kanilang mga magulang. Sinabi ng mga manlalaro na wala man lang silang ibang hangad kundi magkaroon ng paglilibangan upang makaiwas sa illegal na ipinagbabawal na bato o anumang masamang bisyo o sugal. Anila, simula pa noong 2007 nagsimula na magkaroon ng liga sa kanilang lugar at walang ganitong uri ng karahasang nangyari
nangyari sa kanilang lugar. Kita nyo mga kababayan ha, wala man lang daw ganong klaseng karahasan sa kanilang lugar. Pero nung natalo itong si Isko Moreno noong 2022 mga kababayan at nakakuha si PBBM ng malaking boto dito po sa barangay Lope de Vega, pinagiba ni Isko Moreno yung basketball court kasi nga mas sinuportahan ng mga kabataan doon etong si PBBM kaysa po dito kay Isko. Ano po ngayon, sabi po dito, basahin pa natin. At dahil na rin sa inilunsad na basketball program sa barangay, naging drug clear ang nasabing lugar. Kasabay nito, kinukundina ng mga manlalaro ng Lope de Vega ang ganitong uri ng aksyon ng kasalukuyang administrasyon na tahasang walang pagmamahal umano sa mga kabataang Manileño. Sinabi pa ng mga kabataan na naging masakit para sa kanila ang pagkakagiba sa kanilang basketball court, lalo na ngayong nasa alert level 1 na ang Maynila makalipas ang halos 2 taon nilang pagkakakulong sa loob ng bahay dahil sa nagdaang pandemya. Pinulitika kami ni Isko nang matalo sila sa aming barangay. Sigaw ng mga manlalaro ng Lope de Vega. Mga kababayan, ano po, ganun pala ang ginagawa ni Isko Moreno mga kababayan kapag natatalo po siya sa mga kalaban niya sa kandidato, especially noong 2022 mga kababayan, na alam naman po nating lahat na tinalo po siya ni PBBM. Ang ginawa niya dito, pinulitika niya mga kababayan, eto po mga taga-suporta dyan sa Manila mga kababayan ng ating presidente at pinagiba niya yung basketball court na pinag-aaliwan ng mga kabataang Manileño na ang tanging hangad lang naman mahasa yung kanilang skills sa paglalaro ng basketball mga kababayan. Ibig sabihin, mas lalo silang mapalapit sa sports, pero dahil nga sa ginawa nitong si Isko Moreno mga kababayan na pinulitika po niya, nalulungkot po yung nasa 2,000 na mga kabataang manlalaro natin dyan sa lungsod ng Maynila. So ngayon pa lang, kung makikita nyo, naglalabasan na itong mga isyong ito mga kababayan. Paano pa kaya kapag naging mayor pa ng Maynila etong si Isko Moreno? Mas lalong kawawa yung mga kababayan nating Manileño dyan po sa Maynila. Ano po? So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo at opinion ninyo hingil po dito sa topic na ito na tinalakay po natin? Ano po ang masasabi ninyo hingil sa sinasabi ng mga kabataang Manileño na manlalaro na kung saan mga kababayan ang tingin po nila pinulitika sila ng Isko nung ipagiba yung kanilang basketball court na pinaglalaroan dahil lamang po sa natalo itong si Isko doon po sa kanilang barangay. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po dito sa mga topic na ito na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At higit sa lahat, maraming salamat din po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan na wag po mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po sa inyong lahat.